Ang pinakamagandang paghihiganti, hindi yung makagawa ng masama sa gumawa sa'yo ng masama. Ang pinakamagandang paghihiganti sa tulong ng Diyos ay yung mawala ang masama. Yung makonsensya, yung gumawa sa'yo, napakabuti ng asawa ko, ba't ka niloko? Napakabuti ng magulang ko, ba't hindi ko nirespeto? Napakabuti ng kapatid ko, isang beses hindi niya ako napagbigyan, nagtampo ko, nakalimutan ko yung maraming beses na ginawa niya pagtulong sa akin. Napakabuti ng anak ko, ba't tinakwil ko? Wala akong kontento. Kapatid, hindi mangyayari yun. Kapag puro masama ang ibibigay mo, dahil puro masama ang binigay niya sa'yo, huwag mong aalisin yung tsansa. Huwag, kasi maapektuhan ka rin. Lalo na, kung hindi ibang tao yung nagkasala sa'yo. Mga kapatid, mahirap ito. Pero isipin po ninyo, hihingin ba sa atin ng Panginoon ito nang hindi natin kakayanin? No. Ang sabi, be perfect as your Heavenly Father is perfect. Alam po ninyo, ang perfection sa Bible, yung something reaches its purpose for which it was created. Anong purpose natin ba tayo nilikha ng Diyos? Tayo'y kawangis ng Diyos. So may kakayanan tayong maging katulad ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa paraan ng ating pinag-uusapan. Hindi niyo po manaisip, ha? Ang sabi sa Ebanghelyo, kapag nagpapatawa daw tayo magiging tunay na mga anak ng Diyos. Hindi sinabing kapag nagbibigay kayo, mas mahirap kasi ang magpatawad. Ibig sabihin ba nun, kapag nagpapatawad tayo lang ang anak ng Diyos, yung iba hindi, kasi hindi sila nagpapatawad, anak din sila ng Diyos. Kaya lang, lumulutang yung pagiging anak mo ng Diyos. God is like, nagpatawad ka, iba yung anak kong ito. Napakabuti ng anak kong ito. Iba sa lahat ng mga anak ko. Kaya kapag tayo nagpapatawad, kapatid, umaangat ka. Hindi lang dun sa mga nagsisimba, nagdodonate, gumagawa ng mabuti. Umaangat ka yung level ng kabanalan mo. And God is like, napakabuti ng anak kong ito. I love her so much. Ganon din naman sa pamilya. Alam ng anak mo kung paano ka sinaktan ng asawa mo, yung tatay niya o kaya yung nanay niya. Depende. Alam ng anak mo yung paghihirap na dinanas mo, yung sakit na naidulot ng panloloko ng asawa mo sa iyo, yung pagkabayaan ng asawa mo sa iyo, and therefore, pati na rin sa mga anak mo. Alam ng anak mo yon, kaya okay lang sa kanya na magalit ka sa tatay niya, sa nanay niya. Pero kung sa kabila ng ginawa sa iyo, ng asawa mo, ng tatay niya o kaya ng nanay niya, magiging civil ka pa rin, pipilitin mong patawarin pa rin. Men! Sabihin ng anak mo, iba yung nanay ko. Iba yung tatay ko. Kasi alam ng anak mo, naging civil ka sa asawa mong nanakit sa'yo, na tatay niya o nanay niya, dahil sa kanya. So sobra talaga yung pagmamahal mo. Alam ng magulang mo, na napakawalang hiya ng ginawa ng kapatid mo sa'yo, na anak niya. Kaya nga minsan, siya na rin ang nagsasabi, tikisin mo na talaga yan. Hindi ko namang inampun yan, kapatid mo yan, anak ko rin yan, pero bakit nagkaganyan? Grabe yung ginawa sa'yo, anak. Siya pa nagsasabi, kasi nararamdaman niya yung pain na ginawa sa'yo ng anak din niya na kapatid mo. Pero kapag nakita niya sa kabila ng ginawa sa'yo ng kapatid mo, tutulungan mo pa rin yung kapatid mo, pautangin mo pa rin, bibigyan mo pa rin, patatawarin mo pa rin. Men, yung nanay mo na nakasaksi ng kawalang hiyaan ng kapatid mo sa'yo, sa isip niya o baka sabihin niya sa'yo, anak, iba ka anak ko. Alam ng anak mo kung paano ka binastos ng asawa niya na manugang mo. Pero kung sa kabila ng pagbabastos ng asawa niya na manugang mo sa iyo, nakita ng anak mo, pinakikisamahan mo pa rin at itinuturing mo pa rin pilit na anak mo yung asawa niya na manugang mo, sabihin ng anak mo, Ma, salamat. Salamat. Kasi hindi mo ako pinapili sa inyo. Sa kabila ng ginawa sa iyo ng asawa ko, minahal mo pa rin dahil sa akin. Alam ng asawa mo, yung pang-aalipusta o
panlalait na ginawa ng biyanan mo sa'yo. Alam niya yun. Yung nanay niya na biyanan mo. Pero kung sa kabila nun, yung asawa mo, mamahalin pa rin yung nanay mo na biyanan niya na hindi siya nirespeto. Sasabihin sa'yo ng asawa mo, mahal na mahal kita. Iba ka. Kasi sa kabila ng ginawa sa'yo ng nanay ko, ginalang mo pa rin siya. Alam kong dahil yan sa akin. Salamat. Nakita nyo? Lumulutang yung buti mo. Lumulutang talaga. At yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. At hindi niya hihingin kung hindi natin kakayanin. Ito sana mga kapatid, ang biyaya na ipagdasal natin. Kapag may ginawang masama sa iyo at ginantihan mo, remember, kaya nga inalis na ni Kristo yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. Hindi nagpo-promote ng violence yan. Sinabi yung batas na yan para limitahan yung paghihigante. Pag isang ngipin lang dapat. Pero bakit ayaw ni Kristo yan? May tendency tayong malakas na kapag tayo'y naghigante, mas matindi. Hindi natin nakokontrol ang ating paghihigante. So isipin mo, ginawang ka ng masama, gumanti ka ng masama. Yung ginawa mo mas matindi. Kung ikaw man ay tama at siya man ang mali, hindi niya marirealize na mali siya. Sapagkat ginantihan mo siya na mas matindi pa, iisipin niya, tama nga yung ginawa ko sa'yo. You see? Tama nga yung ginawa ko sa'yo. At one point, nagkuhuli pa. Tama ba yung ginawa ko sa kanya? Niloloko siya. Pag ginantihan mo siya, i-confirm niya sa isip niya, tama yung ginawa ko sa'yo. Walang hiya ka nga talaga. Naintindihan niyo po ba? Kaya napakahalaga ng hindi gaganti. Pero, stand ground ka pa rin. Standing your ground. Hindi ba yun ang sabi sa Proverbs 25:22? Kapag nagugutom ang kaaway mo, pakanin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Kakataon mo na, lasunin mo na. Hindi yun ang sinasabi sa Proverbs 25:22. Ang sinasabi, pakanin mo talaga, painumin mo. In doing so, ang sabi ng Proverbs, you will heap burning coals on his head. Parang nilagyan mo siya ng nag-aapoy na baga sa ulo niya. Pagkakataon mo na, sunugin mo na. Hindi. Ang sinasabi ng Proverbs 25:22, pag ginawa mo siya ng mabuti sa kabila ng masamang ginawa niya, kinukonsensya mo siya sa ginawa niya. Nangyari yan kay David. Si David, ilang beses pinagtangkaan ni Saul ang kanyang buhay. At one point, sinipat siya ni Saul, hindi lang tinamaan. Ganun katindi. Samantalang walang ginagawang masama si David sa kanya. At alang exaggeration yan, basahin po ninyo yun sa Book of Samuel. Maraming beses. Kung ikaw yan, anong gagawin mo? Paglilingkuran mo pa ba si Saul? Hindi na. Baka nga patayin mo pa. Dumating yung pagkakataon, nagkaroon ng pagkakataon, si David na patayin si Saul. Binubuyoy siya ng mga kasama niya, patay mo na para mawala ng problema. Total, ikaw naman ang hari talaga. Naiinggit lang siya. Hindi ginawa ni David. Ang ginawa ni David, pumiraso lang siya ng konting piraso sa damit ni Saul. At sinabi kay Saul ganito, pasensya na kung pumiraso ako sa damit mo, pero ito'y para patunayan ko sa iyo. Napiraso ko yung damit mo na hindi mo nalalaman, kaya kanina kayang-kaya kitang patayin nang hindi mo namamalayan. Umiyak si Saul. At isa sa mga una niyang pangungusap kay David, David, ikaw ang tama, mali ako. Nakonsensya si Saul. Ang buti ng ginagawa mo sa kabila ng marami kong masamang ginawa sa iyo. Hindi mo pinagtangka ng aking buhay bagamat ibinigay sa iyo ni Yahweh ang buhay ko sa iyong mga kamay. Sabi ni Saul kay David, pambihira ka? Kakaunti lang ang pupwedeng gumawa niyan. Totoo naman eh. Bibihira ang pupwedeng gumawa niyan. Sabi nga po ni Pope Francis last year sa Angelus, may sermon yun, sabi niya, turning the other cheek is not the withdrawal of the loser. Turning the other cheek is an action of someone with greater inner strength. Ang magpatawad, ang maging civil pa rin, kahit sa mga taong nakasasakit sa atin, hindi gawain yan ng mahina, gawain ng malakas yan. Kung gawain lang ng mahina yan, lahat tayo kaya natin gawin yan. In fact, habang nagsisermon ako ngayon, iniisip mo, hindi ko kayang gawin yan. Di ba? Gawain lang ng malakas yan.
pinagpatuloy ni Pope Francis, turning the other cheek is overcoming evil with good, which opens a breach in the heart of the enemy. Sabi ni Pope Francis, kahit gaano katindi ang kasalanan sa iyo ng tao, maniwala ka. May kahit konti pa ring puwang ng kabutihan yan. At yung puwang ng kabutihan na yan, walang ibang makapagpapalaki ng puwang na yan, ng konting kabutihan na yan, kundi ang pagmamahal lang. So wag mong sasayangin yung tsansa na makonsensya pa siya sa ginawa niya sa iyo. Wag mong sasayangin ang tsansa, lalong-lalo na kung ang nagkasala sa iyo ay hindi naman iba sa iyo. May pinagsamahan naman kayo. Hindi man dumating yung pagkakataong mapanumbalik yung dati. Maging civil man lang. Hindi yung magtatalikdan na kayo. Hindi yung isusumpa nyo na isa't isa. Hindi yung kahit reunion, wala nang pagsasama talaga. Hindi yung itatakwil mo. Huwag ganon. Kasi kahit paano mayroon pang chance, huwag mo sasayangin yun. Palutangin mo sa pamamagitan ng pagmamahal mo yun. Tandaan po natin ang pinakamagandang paghihiganti is not to get even. Hindi yung makagawa ng masama sa gumawa sa'yo ng masama. Ang pinakamagandang paghihiganti sa tulong ng Diyos ay yung mawala ang masama. Yung makonsensya, yung gumawa sa'yo. Napakabuti ng asawa ko, ba't ka niloko? Napakabuti ng magulang ko, ba't hindi ko nirespeto? Napakabuti ng kapatid ko. Isang beses hindi niya ako napagbigyan, nagtampo ko, nakalimutan ko yung maraming beses na ginawa niya pagtulong sa akin. Napakabuti ng anak ko, tinakwil ko. Wala akong kontento. Kapatid, hindi mangyayari yun. Kapag puro masama ang ibibigay mo, dahil puro masama ang binigay niya sa'yo, huwag mong aalisin yung tsansa. Huwag. Kasi maapektuhan ka rin. Lalo na, kung hindi ibang tao yung nagkasala sa iyo. Mga kapatid, mahirap ito. Pero isipin po ninyo, hihingin ba sa atin ng Panginoon ito na hindi natin kakayanin? No. Ang sabi, be perfect as your Heavenly Father is perfect. Alam po ninyo, ang perfection sa Bible, yung something reaches its purpose for which it was created. Anong purpose natin ba tayo nilikha ng Diyos? Tayo'y kawangis ng Diyos. So may kakayanan tayong maging katulad ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa paraan ng ating pinag-uusapan. Hindi niyo po manaisip, Ang sabi sa Ebanghelyo, kapag nagpapatawad daw tayo'y magiging tunay na mga anak ng Diyos. Isipin niyo yun. Hindi sinabing kapag nagbibigay kayo, mas mahirap kasi ang magpatawad. Ibig sabihin ba nun, kapag nagpapatawad tayo lang ang anak ng Diyos? Yung iba hindi, kasi hindi sila nagpapatawad? Anak din sila ng Diyos. Kaya lang, lumulutang yung pagiging anak mo ng Diyos. Teka, masyado kong sinaktan, patatawarin ko lang? Ganun lang yun? Sa pananaw natin na, teka, hindi naman humihingi ng tawad. Hindi niya deserve ng patawad. Sa pananaw natin na, teka, tao lang ako. Hindi ako pwedeng magpatawad ng ganito. Etc. Diba? Yan ang ating pananaw na hadlang sa pagpapatawad. Yan ngayon ang sinasabi ng ating Panginoon. Gusto mong sumunod sa akin? Iwan mo, hindi lang ang material na bagay. Isakripisyo mo, hindi lang material na bagay, kundi ang iyong point of view, perspective, pananaw, upang mayakap mo ang aking mas magandang pananaw sa pagkapatawad. Ano yon? Ilimit lang natin sa dalawa. Unang pananaw ng Diyos, hinggil sa pagkapatawad, na dapat nating mayakap, kaya mo, kaya ko, kaya nating magpatawad. Ito po ay utos, hindi request. So wala tayong choice. Iuutos ba naman ng Panginoon sa atin kung hindi natin kakayanin? Come on. Siya ang may likha sa atin. Siya ang nakakaalam ng kakayanan natin. Hindi niya iuutos kung hindi natin kayang sundin ang utos. Oo, alam ko, tao lang tayo. Tama naman. Sino bang hindi tao dito? Pero yan, tao lang ako. Yang katwirang yan ay batay lang sa ating pananaw. Sapagkat sa pananaw ng Diyos, hindi lang tayo tao. We are more than that because in His eyes,
we are sons and daughters of God. Hindi ka lang tao. Hindi lang ako tao. Ako, ikaw ay anak ng Diyos na totoo. Kaya, sa mahirap na pagpapatawad, meron tayong extra Diyos. Extrang lakas galing sa Diyos. Hindi mo kaya, kakayanin niya. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Kaya ang sabi niya, pagdasal mo ang mga umuusig sa iyo. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Kanya sapagkat yun ay ine-expect niya. Isipin po ninyo, kapag tayo may malaking problema, pera, kalusugan, pamilya, business, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Sinisigurado ko almost 100% na narito. Yan ang laman ng panalangin. Material things. Ganito, ganon. Walang masama doon. Pero bakit kapag may kailangan tayong patawarin, ayaw nakakalimutan o ayaw talaga nating humingi ng tulong sa Panginoon? Bakit tayo nagdarasal araw-araw lang ng makakain? Nakakalimutan ba natin? O sadyang kinakalimutan natin na sa panalangin tinuro ng Panginoon sa atin, may karugtong yung bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ano yun? Patawarin mo kami sa aming mga sala. Dugtungan mo pa! Gaya ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Hinihintay ng Diyos na ipagdasal mo ang kaaway mo. Hinihintay ng Diyos na humingi ka ng tulong sa Kanya upang mapatawad mo ang kaaway mo. Ngayon, kung hindi ka willing na gawin yon, huwag mong sasabihin hindi mo kaya. Ang totoo, alam ng Diyos. Hindi mo siya manloloko. Hindi sa hindi mo kaya, ayaw mo lang talaga. So yun yung una. Yung pananaw na yakapin natin, kaya nating magpatawad sa tulong niya. Ikalawa, yung pananaw na magkakapatid tayo. Kahit may differences, nag-aaway-aaway tayo. Yan ang pirmis na maririnig mo sa Ebanghelyo. Sa tanong ni Pedro, sa sagot ni Kristo, sinasabi, ini-insinuate, hindi lang insinuation diretsyo, yung nakakaaway natin, kapatid din natin. Natatandaan ninyo yung Ebanghelyo nung nakaraang linggo? Sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo ang kapwa mo, tama po ba? Ganito ang gawin mo, kausapin mo, tama po ba? Mali! Yan tayo Ang sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo, hindi ang kapwa mo, pero hindi yun ang sinabi niya. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, lapitan mo, kausapin mo, sa gayon mapapanumbalik mo ang pakikipagkapwa-tao ninyo. Hindi, ang pagiging magkapatid ninyo. Kapatid! Magkakapatid tayo. Hindi lang tayo basta kapwa-tao, magkakapatid tayo sa langit. Magiging puro talagang magkakapatid tayo. Siyempre, marirealize mo, ito yung asawa ko sa lupa. Ito yung anak ko sa lupa. Ito yung nanay ko sa lupa. Pero wala na yung pangangailangan sa isa't isa. Lahat tayo magiging parang mga magkakapatid na. Ganun tayo sa kaniyang mga mata. Huwag natin kakalimutan yon. Yung napakahalagang pananaw ng Diyos na yon, na magkakapatid tayo sapagkat makatutulong yon para maobliga tayong makapagpatawad sa ating kapwa-tao. Ako, alam nyo, ma-share ko sa inyo, mga 2 years ago, masyado akong sinaktan ng isang tao. Yung ginawa niya sa akin, to date, mula noon hanggang ngayon, wala pang nakakagawa sa akin. Grabe. Kaya talagang iniyakan ko, nasaktan ako, nahirapan ako, naghalit ako. Naisip kong gumante kasi malakas ang kutob ko, kaya ko Kung ano yung ginawa niya, mas kaya kong gawin at mas matindi pa. Yun ang nakapanggigigil sa paghihiganti, yung alam mong kaya mo. Hindi yung, maghihiganti ba ako? Hindi, alam mong kaya mo. Yung may nakausap kang lawyer, ang sabi, Father, lahat papuputol ko, hindi ka pwedeng matalo. Sigurado kang mananalo. Demanda mo. Naisip kong maghiganti, oo. Naisip kong magdemanda, oo. Pero eventually, naisip ko, kapatid ko pa rin ito. Mga chismoso, kapatid ko, hindi ko kadugo. Kapatid, basta kapatid. Huwag nyo nang uliritin o tanungin, basta kapatid. Hindi kadugo, basta kapatid. So napatawad ko ba? Wasn't sure. Kasi hindi naman humingi ng tawad. At masakit pa rin during those times. During those times, mahirap pa rin. Hanggang eventually, parang Christmas party.
nandun. Ay, naku, ba't ba ako naka-attend dito? Ay, kang naisip ko, ito na siguro ang pwede kong magandang maibigay na regalo sa magba-birthday na si Kristo. Lalapitan ko. Ang sabi sa akin ng kapatid ko, katabi ko, hindi ko kadugo, basta kapatid ko. Sabi sa akin ng katabi ko, wag. Kaya mo siya. Pag nilapitan mo yan, iisipin niya, tama siya. Ma'am, wala kang mali eh. Hanggang sasabihin sa akin, ng dalawa ko pang kasama, sige Pads, wala namang mawawala eh. Basta wag kang magsosorry. Wala kang kasalanan. Wag kang magsosorry. Lapitan mo lang, tapikin mo lang. Ikaw na bahala. Nilapitan ko. Walang salitaan. Niyakap ko. Niyakap din niya ako. Ang sarap ng pakiramdam. Lalong-lalo na that time may raffle. Buong buhay ko, di pa ako nananalo sa raffle. Kahit consolation prize, wala talaga. Malas ako sa raffle. Pero that time, nanalo ko. Grand prize pa. Naiyak ako, hindi dahil sa premyo. Naiyak ako kasi first time kong manalo. Grand prize pa. Kasi ang naisip ko, parang sinasabi sa akin ng Diyos Ama, gusto ko anak yung ginawa mo. Pinatawad mo, nakipagkasundo ka sa kapatid mo. Natutuwa. Kaya pansinin po ninyo, nang sabihin ng panganay na anak sa kanyang ama, yung anak mong yan, na naglustay ng iyong kayamanan, ang pinatutungkulan, yung prodigal son. Anong sabi ng ama dun sa panganay? Kapatid mo yan. Yun ang ibinalik niya agad. Na para bang sinasabi niya, anak ko yan, kaya kapatid mo yan. So kung itatakwil mo, parang ako ang itinakwil mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Paano ka patatawarin ng Diyos na itinuturing mong ama? Kung ayaw mong patawarin, ang itinuturing niyang tulad mo ay anak din niya. Ha? Ang sabi pa ng Panginoon, ang ganda, kayo magiging tunay na mga anak ko. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, kayo magiging tunay na mga anak ng Diyos kung magpapatawad kayo ng kapatid ninyo. Lumulutang ang pagiging anak mo ng Diyos kapag nagpapatawad ka ng kapatid mo na anak na yan. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo, lalo tigit sa isang matinong magulang. Hindi dahil ikaw sa magkakapatid ang pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamaganda, pinakamatalino. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo kapag ikaw ay nagbibigay, nag-a-adjust, nagre-reach out, tumutulong, nagpapatawad sa mga kapatid mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ang taong talagang nagsisikap, laging pataas ang direksyon niyan. Pero bakit nga ba may mga taong na maghihintay ng pagbagsak mo? Kailangan nga ba talagang may bumagsak para tayo lang ay umangat? Hindi ba po pwedeng happy ang lahat? Hindi ba po pwedeng pare-pareho tayo umangat? May sapat na biyaya para sa isa't isa. Kaya kahit i-bless ang isang tao, kung mag-alala, may blessing din na nakalaan para sa iyo. Hindi ka mawawalan. Ang dami. Hindi ka maubusan. Ano kung yung prospect mong customer ay nakuha niya? Kung mag-alala, marami pang ibang customers. Kung ikaw ay doktor, hindi lang naman isa ang pasyente. Kung ikaw ay nag-aari ng butika, hindi lamang naman iisa ang may sakit na kinakailangan ng gamot, di ba? Kung ikaw ay guro, marami kang po pwedeng maging estudyante. Ganun din ang pare. Marami kang po pwedeng maging parokyano. Mas marami pa ang po pwedeng maniwala at tumangkilik sa'yo. In the same vein of thought, bakit ka makikipagkompetensya sa isang tao? Bakit mo ipagsisiksikan ng sarili mo sa isang tao, gayong hindi ka naman sigurado kung ito ay faithful at loyal sa'yo? Akalain mong masaya daw siya sa piling mo. Pero bakit ganon? Masaya din siya sa ibang tao. Ano yan? Sadyang masayahin lang ang nobyo mo, ang nobya mo? Kapatid, sabi nga nila, there are many fish in the sea. Marami pa. So, hayaan mo siya kung saan niya gusto. Sabihin mo na lamang sa kanya, sige na, alis na. Marami pang gustong pumila.
Seriously, yun yung katotohanan eh. Maraming biyaya ang para sa isa't isa'y nakalaan. Hindi ka maubusan, hindi ka mawawalan. Pero bakit nga ba sa kabila ng katotohanan ito, may mga taong nagnanais pa rin na makuha ang meron ka o kaya ay umagsak ka? Well, for one, inggit. Kasi yun naman ang ginagawa ng inggit eh. Ang mas nakikita mo, yung meron ng iba na wala ka. Kaya gusto mo na bumagsak siya sa pag-aakalang pag bumagsak siya, ang biyaya na meron siya ay mapapasayo ng talaga. Wrong! Sapagkat kung ano man ang biyaya na para sa kanya, ay walang kinalaman sa biyaya na para sa iyo. They were somehow ordained by God to have that, just as you were also ordained to have what you have. Kaya kahit bumagsak pa siya, walang masyadong magiging magandang epekto ito para sa iyo. Sapagkat ang blessing na para sa kanya ay walang kinalaman sa blessing na nakalaan para sa iyo. Kaya lang, yun nga po ang problema sa taong mainggitin. Ang focus niya ay yung wala siya na meron ang iba. Hindi niya pinag-uukulan ng pansin, ano ba ang biyaya ko? Ano ba ang magagawa ko? Ano ba ang talento ko? Ano ba ang plano ng Diyos para sa akin? Why? Because it will take much time. It will take great sacrifices. It will take many efforts on her part. Mahirap yun. Kaya mas madali para sa isang taong mainggitin, hintayin ko na lang ang pagbagsak mo kaysa magsumika pa ako ng sarili kong sakripisyo. Ayun. Kaya yung mga taong mainggitin at yung mga taong hinihintay lamang ang pagbagsak mo, ito yung mga taong duwag at tamad. Duwag kasi hindi lumalaban ng patas. Tamad kasi ayaw magsikap. In connection with this, gusto kang bumagsak ng ibang tao sapagkat dahil sa iyo, may pressure sa kanila. Dahil sa iyo, lumulutang yung mga kapintasan, kakulangan, and worse. Amara nila. Pinagbubuti mo yung trabaho mo eh. Sila hindi nila pinagbubuti. Ginagalingan mo eh. Sila hindi nila ginagalingan eh. Nagsisikap ka eh. Tamad sila eh. Gusto nila, bumaba ka. Kesa magsikap pa sila, bumaba ka na lang. Para pare-pareho na lang. Natatandaan ko dati, hindi ko alam kung ako'y nasa high school noon o nasa elementary. Pero minsan lang naman ito'y nangyari. Yung mga kaklase ko, parang kasama pa ako dito. Sabi namin, walang magre-review Walang magre-review. Para lahat tayo pare-pareho ng scout. Lahat tayo babagsak. Pag may nag-score ng mataas, humanda kayo. Oh, you see? Ganun lang yun. So, yung paghintay ng pagbagsak ng kapwa, somehow, is a form of a cover-up ng ating mga kapintasan, kahinaan, kakulangan, at katamaran. Hindi ba't yan ang sistema kay Kristo laban sa mga Skriba at Pariseo? Buwisit na buwisit sila kay Kristo. Bakit? Sapagkat dahil kay Kristo, nahalalantad kung sino sila. For sure, para sa isang ordinaryong Hudyo na nakaka-appreciate lang lahat ng mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, naisip nila, pwede palang ang isang guro tulad ni Kristo ay ganyang mangaral. Pwede palang isang guro tulad ni Kristo ay makatao. Pwede palang ang isang guro tulad ni Kristo ay mas makapagparamdam ng pagmamahal sa akin ng Diyos kahit makasalanan ako. Bakit hindi ganon? Yung matagal ko nang itinuturing ng mga Skriba at Pariseo, bakit hindi ganon ang mga ito? Matagal na pala nila kaming niloloko. Kaya galit na galit ang mga Skriba at Pariseo kay Kristo. Pero tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Tuloy lang siya. At ganun din ang dapat natin gawin. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Yung pagtahak mo sa path na inilaan ng Diyos para sa iyo. Yung mission mo. What God wants you and intends you to be. Sapagkat kung ano man yun. Sapagkat kung ano man yun ay dahil makapag-i-inspire ka ng maraming tao sa iyong panahon at sa mga darating pang panahon. Masyado kang maraming mahalagang dapat gawin na bagay para sayangin mo sa mga taong walang magawa sa buhay. Masyadong mahalaga ang panahon mo para sayangin sa mga walang kwentang tao. Sa huli naman magkakaalaman kung sino
ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang talagang gumagawa ng kanilang misyon at ng kanilang trabaho. At hindi mo trabaho yon. Hindi mo trabaho ang magpatunay ng sarili mo sa ibang tao. Trabaho ng Diyos yon. Iaangat ka niya sa harapan ng mga taong gusto kang bumagsak. Ibe-bless ka niya sa harapan ng mga taong sa likod mo ay maraming sinabi at tinakda. Yes? Tama? O pwedeng for quite some time sila ay magtagumpay, mapabagsak ka, siniraan ka, pwede naman. But not all the time. Kasi ang taong talagang nagsisikap, laging pataas ang direksyon yan. Mabababa yan, mapapabagsak yan minsan, pero laging pataas ang direksyon yan. Samantalang ang mga taong duwag at tamad, inggitero, laging pababa ang direksyon yan. Yung mga taong laging nagsisikap, mabubuhay at mabubuhay sila. Samantalang ikaw na inggitero, inggitera, na nagnanais na ang kapwa mo ay bumagsak, mamatay at mamamatay ka. Masasadla at masasadla ka sa dusa. Ngaya nga, mamatay ka sa inggit. Sabi nga nila. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Sapagkat hindi mawawala ang mga taong ganyan talaga. Sila ay hindi naman talaga masasamang tao. Sila ay ginagamit lang ng dyablo upang i-distract ka sa mga mabuting ginagawa mo. Kaya hindi sila ang tunay mong kalaban. Ang tunay mong kalaban ay ang dyablo. At pasasaan ba't makikita rin naman nila na mabuti at tama ang ginagawa mo. Nakakita ka na ba ng boksingerong matapos ma-knockdown, hindi na tumayo? Hindi na bumangon? Walang ganon. Kung merong ganon, iba na yon. Patay na yon. Delikado na yon. Lahat ng boksingero, kahit ma-knockdown, tumatayo para makabawi. Hindi man sa boxing muli kapag nabilangan na, kundi sa ibang bagay sapagkat alam niya, tatayo at tatayo siya. Hindi lang boxing ang buhay. Marami pang mga laban na kung dapat pagtagumpayan at pwedeng mapaglabanan, mapagtagumpayan sa aking buhay. Ganon din sa buhay. Kung ma-knockdown ka, niloko ka, hindi lang yan ang buhay. May sakit ka, hindi lang yan ang buhay. Hindi nag-boom yung negosyo, yun lang ba ang negosyo? Hindi ka napasok sa trabaho, yun lang po ba ang trabaho? Yan lang bang taong yan ang makapagpapasaya sa'yo? At hayaan mong uminog dyan ang mundo mo sa pagkatalo, pagkabigo, sa problemang naranasan mo? Amon, na-knockdown ka, do not stay down. Laban! Father, ka-knockdown ko lang, kadadapa ko lang, parang walang katapusan, tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Sino ba nagsabi sa'yo, lahat ay tapusin mo, lahat ayusin mo? Masyado ka lang nabibigatan kasi iniisip mo na yung 10 years from now, 5 years from now, iniisip mo na agad, dapat magkaganito, dapat maayos to, dapat maayos yon. One at a time. Kung ano lang muna yung kaya mo. Sapagkat ang Diyos, ang siyang magpupuno ng kakulangan mo. Siya ang aayos. Siya ang magtatapos ng lahat. Basta huwag kang mag-give up. Kaya huwag mong isipin, paano mo maayos? Paano mo matatapos? Bahala ang Diyos. Basta, gawa ka ng karampatang pagkilos. Do not give up. Magsikap ka pa rin kung ano lang yung kaya mo. Ano ang laban mo ngayon? Laban ng kalusugan mo? Gusto mong gumaling? Sa palagay mo, ayaw kang gumaling ng Diyos? Meron bang magulang na nakatitiis sa anak na naghihirap? Na ayaw gumaling ang anak? Sige nga. Gusto mong magkasundo muli kayong mag-asawa? Okay? Meron bang Diyos na ayaw magkasundo ang mag-asawa? Siya ang nagpag-isa sa inyong dalawa? Gusto mo na magbuo ang pamilya mo? Siyempre, mas lalong gusto ng Diyos. Gusto mong masolve ang problema mo, makapagbago ka ng buhay, magbago yung mahal mo, mas lalong gusto ng Diyos. Kaya kung yan ay iniisip mong laban mo, ang isipin mo, mas laban ng Diyos ito. Kaya hindi imposible ang himala at milagro. Ang hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Do not give up. Para may mangyari pa ring milagro, may himala pa ring maganap. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa'yo ng demonyo eh. The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit?
hindi naman siya nagbigay ng buhay mo eh. Unless isuko mo ang buhay mo sa Kanya. The devil knows very well, he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya. Para mawalan ka ng pag-asa. Ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Alam ng Panginoon mapapagod ka. Alam niya. Kaya yung demonyo, inuunahan na niya. Pag napagod ka, huwag kang lalapit sa demonyo. Mas lalo kang mawawala ng pag-asa, diskarte sa buhay. Lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahinga sapagkat maginhawang dalhin ang aking pasanin. Father, teka. Sabi mo, bibigyan niya ako ng pahinga. Bakit bibigyan niya pa rin ako ng pasanin? Ganito. Ang pasaning ibibigay niya ay mas kaya mo sapagkat kasama na siya sa pagbubuhat nito. Alam po ninyo yung pamatok na nilalagay dito sa batok ng isang animal, halimbawa baka o kalabaw o asno, nasanay tayo dito sa Pilipinas na isa lang nakalagay, di ba? Isang hayop lang, nakalagay isang pamatok lang. Sa mga Israelita, si Jesus ay isang Hudyo. Dalawa yan. Dalawang animals yung nagdadala. So magkahugpong na dalawang pamatok. So, in essence, sinasabi ng Panginoon, ito ang pamatok na ibibigay ko sa iyo. Karpintero ko, ako ang gumawa nito. Isang batok sa batok mo, isang pamatok, yung isang pamatok sa akin. At dahil mas malakas, mas makapangyarihan ako sa iyo, ako ang mas magdadala ng problemang ito. Basta, lumakad ka para madala kita sa pangarap ko para sa iyo. Yun lang. Yun lang hinihingi sa atin ng Diyos. Do not give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi kong sinasabi, hindi ka buhay ngayon kung wala nang magandang balakin para sa iyo ang Panginoon. Lalong-lalo na when it concerns your family. Sa mga nagpapapray over, magka-asawa pa kahit may edad na. Sa mga nagpapapray over na magkapera. Sa mga nagpapapray over na sana matanggap sa ganitong gustong trabaho, mag-boom yung negosyo. Medyo hindi pa ako sigurado eh. Kaya yun ang sinasabi ko, matupad nawa ng Diyos ang maganda niyang pangarap para sa iyo. Hindi ko sigurado na yung pangarap mong negosyo, pangarap mong trabaho, kuyan din ang pangarap niya para sa iyo. Pero isang bagay sigurado ko, pagdating sa pamilya, pagdating sa pagbabago, pagdating sa pagbabago ng mahal mo, pagdating sa pagkakasundo ng mga anak mo, pagdating sa pagnanais mong maiayos ang pamilya mo, yun, sigurado ako, pangarap niya yun para sa iyo. Di ba, yan ang pangarap natin lahat? Di naman ng mga material na bagay kundi ang maayos na pamilya at mga mahal sa buhay. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan.